Dapat lang talaga sigurong bigyan na ng leksyon erong si Digong. Tapos na, kuno ang paghahari-harian ni Digong. So sana maging kamay na bakal na itong administrasyon na ito. At totoong palagan na nga si Digong. Dahil ang niloloko niya kasi ay ang mga kababayan natin. Ginagago niya po ang taong bayan. Madali kasing maniwala ang kanyang mga follower. Pero marami ng pag-amin at si Digong sa kanyang mga kasinungalingan. Ngayon, ayon daw sa isang source nga, ay naniwala naman itong si Digong. At katulad ng sinabi ko na hindi na kasi epektibo para sa kanya yung kanyang mga galamay, lalo na po yung mga nasa social media. Kaya siya na mismo ang nagpapakalat ng fake news etong si Digong. Kasi nga naman yung kanyang mga follower, yung kanyang mga taga-suporta ay siguradong mas maniniwala agad kung manggagaling mismo sa bibig niya. I mean, etong si Digong nga. Diba? Yun naman ang sistema ng mga katulad natong si Digong. Pero dapat, ulitin ko dapat may kaparusahan ito. Dapat palagan at patunayan ng Malacanang na malaking kasinungalingan itong ibinulalas na ito ni Digong. It is impossible for any funding items to be left blank, as alleged by misinformed and malicious sources. The former president and his cohorts should know better that the GAA could not contain blank items. Katulad din ng sinabi po ni PBBM, alam yan ni Digong bilang isang dating presidente na hindi pwedeng mangyari ito. Saan ba pinirmahan? Diba sa harap ng maraming congressman pinirmahan ni PBBM itong GAA. Some quarters, including a former president, have maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the GA or GAA of 2025. Certain parts daw ay, yun nga, blank. Para nga daw sila na lang ang maglagay ng amount. Yan po ang tinuran ng Executive Secretary. Dapat lang na may kaparusahan. So titignan natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging hakbang ng Malacanang tungkol sa issue na ito. Marami nang kumalat ng mga post tungkol dito. Marami na rin naniwala. Alam niyo naman kung gaano ka-gullible ang mga diehard. At mahirap nang bawiin yan. Kahit si Digong mismo halimbawa ang kalaunan ay bawiin yung etong paratang niya na ito. Naku po, yung mga diehard, hindi na nila yan mababawi sa sarili nila. Nakatanim na yan sa kaisipan na itong mga DDS na kababayan natin. Katulad na nangyari siyempre sa kuno ay nasa listahan niya or nasa narcolist si PBBM. Binawi kalaunan ni Digong, pero yung mga diehard hanggang sa ngayon ay naniniwala pa rin na bangag at nagdodroga ang nasa Malacanang. Malala.